May inihagis ang rider na yan sa barangay hall sa Cabanatuan, Nueva Ecija. At pag-alis niya, sumabog ang kanyang ibinato na granada pala. Isang napadaang rider ang tinamaan ng shrapnel sa batok. Naisugod siya sa ospital at ligtas na. Ang barangay hall naman nagkabutas-butas ang pader, nasira ang bubong at nabasag ang mga salamin sa bintana at pinto. Tumanggi magbigay ng pahayag ang barangay chairman alang-alang anya sa kanyang kaligtasan. Iniimbestigahan pa ang insidente. Binabantayan pa rin sa Maguindanao del Sur ang bakbakan na ngayon banta sa kapayapaan ng eleksyon. Ang provincial canvassing naman inilipat ng COMELEC sa ibang lalawigan. At mula sa Sharif Agwak, nakatutok live si June Veneracion. June? Pia, dahil sa takot na madamay sa gulo na may kinalaman sa eleksyon ay nag-atrasan ang mga guro na magsisilbisan ng Electoral Board sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Kaya mga pulis ang papalit sa kanila. Igalang ang karapatang bumoto ng bawat isa. Mahigit 80 pulis mula sa iba't ibang lugar sa Luzon ang makikita sa lahat ng mga polling center sa Buluan, Maguindanao del Sur. Umatras kasi ang mga gurong magsisilbi bilang Electoral Board, dala ng takot sa mga kaguluhan sa bayan na may kinalaman sa eleksyon. Ang Buluan ay isa sa 2 lugar sa bansa na nasa ilalim ng COMELEC control. Before kasi hindi pa nag-declare ng COMELEC control, 80% na ng mga electoral board nag-inhibit na. PNP na lang po, 100% po ang pagsaserve as special electoral boards. Dahil na-train na raw ang mga pulis, tiwala ang COMELEC na mapapatakbo nila ng maayos ang botohan. We are hoping na ma-convince sila lumabas at bumoto. Nag-clearing operations naman kaninang umaga ang mga sundalo sa Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Na-recover ng mga sundalo ang mga baril gaya ng machine gun at rifle. Kasunod naman ang kaguluhan kahapon sa Sharif Agwak at Pandag, Maguindanao del Sur. Ngayong bisperas ng eleksyon, inaprobahan ng COMELEC ANBAC ang rekomendasyon ng pulisya sa Bangsamoro Autonomous Region na ilipat ang canvassing ng Provincial Board of Canvassers sa kampo ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte, imbis na sa Kapitolyo sa Buluan. Ito sir ay para sa seguridad ng lahat. Safety yung mga tao natin, safety sila na magbibilang, safety lahat ng tao. We are not discounting the possibility sir na marami pang nasa paligid nila, nakapaligid sa atin. So hindi natin alam kung anong mangyayari. Yan po sa 6ID ngayon para sigurado, protektado. Dahil nga Pia ay sa paglilipat ng canvassing ng Maguindanao del Sur sa headquarters ng 6th Infantry Division ng Philippine Army ay magkakaroon ng mga security adjustments gaya ng pagdideploy ng kalagdagang tropa sa loob ng kampo. Sa loob ng nasabing kampo rin kasi gagawin ang canvassing naman ng boto mula sa kalapit na probinsya ng Maguindanao del Norte. Balik sa Pia. Mag-ingat kayo at maraming salamat, June Veneracion. Sa mga hindi pa makapili ng iboboto sa eleksyon bukas, magsisilbing gabay sa inyo ang My Codigo feature na makikita sa website ng GMA Integrated News na election2025.ph. Kung paano ito gamitin, alamin sa pagtutok ni Katrina Son. Kung namimili at naglilista ka pa lang ng mga iboboto, malaking tulong sa inyo ang election2025.ph website ng GMA Integrated News. This is where you can check po lahat ng mga news tungkol sa election 2025, all related content such as videos, ma-access rin po siya dito, even the latest Ikaw Na Ba na debates and senatorial interviews. Isa sa mga feature ng election2025.ph ang My Codigo. With My Codigo, generate po nito ang ballot per location. I-click ang My Codigo tab sa website. Sa Select Your Province, hanapin kung saang probinsya ka boboto. Sunod na piliin ang syudad o munisipalidad. Saka pindutin ang Generate My Codigo para makita ang inyong sample ballot. Itong ballot po na ito, 1:1 copy po siya ng ballot na ginagamit ng COMELEC kasi dun po talaga pinagbasehan namin.
Makikita rito ang lahat ng mga tumatakbong senator, district at party list representative, governor at vice governor, mayor at vice mayor, provincial board members, city o municipal board members. Kapag nakapamili na, i-click ang submit button at maaari nang i-print ang inyong listahan. Sa pamamagitan ng My Código feature o section ng election2025.ph website ng GMA News Online, ngayon pa lamang ay maaari na kayong mamili ng inyong mga ibobotong kandidato bukas. At sa pamamagitan din ito ay tiyak na mas magiging mabilis ang inyong pagboto bukas dahil meron na kayong gagamiting gabay o reference. Makikita rin sa election2025.ph ang mga balita tungkol sa eleksyon at sa mga kandidato, profile ng mga tumatakbo, rewind sa mga naging debate ng mga kandidato para mapanood ulit, voters profile para makita ang demographics ng mga botante kada lokasyon at comparison ng dami ng mga botante per gender at age group, voters education na magsisilbing gabay sa mga bumoboto, election protocol sa pagboto, at results tab para makita ang resulta ng botohan na makikita oras na magsimula na ang bilangan. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras.